Vice President Sara Duterte alam na dati pa ang nangyayaring kababalaghan sa BICAM report. Habang si Senador Grace Poe naman sinabing walang kulang sa BICAM report, nagsalita na nga si Senador Grace Poe matapos ang matagal na pananahimik nito sa isang interview. Sinabi nito na walang blanco sa enrolled bill na kanilang ipinasa taliwas sa mga pinagsasabi ni Kongresista Ungab at FPRRD. Alam mo, pag sa enrolled bill, yun yung pinaka-importante dun sa BICAM. Wala namang blanco doon and all the totals have already been verified and in fact, nung na-enroll yon, wala namang blanco. Sa tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese, which should really be Sinuportahan naman nito ang pahayag ni Senator Cheese Escudero na walang kababalaghang nangyayari sa BICAM report. Pinag-uusapan nga ito sa SOCMED dahil pera ng bayan ang nakasalalay dito. Ang mga sinabi ni Senadora Grace Poe at Senador Cheese Escudero ay taliwas sa pahayag ni Senator Bongo, Senator Aimee Marcos at Senator Bato de la Rosa na sinabi ng maraming mga blanco sa BICAM report kaya hindi sila pumirma dito. Noong isang araw gustong kunin ng isang kilalang mamamahayag o ang saksi ngayon ang kopya ng sinasabi ni Senadora Grace Poe na enrolled bill na received lamang ito ng tanggapan at sinabing magpapaalam muna raw kay Speaker Romualdez. Dati nang sinabi ni Vice President Duterte ang mga nangyayaring anomalya sa General Appropriation Bill o GAB at ng General Appropriation Act. Dagdag ni Vice President Sara Duterte na ilang tao lamang ang may controlled sa budget ng bansa. Isa na nga rito ang former Appropriation Committee na si Kongresista Zaldico at Speaker Romualdez. Sila lang raw ang humahawak nito. Dagdag pa ng pangalawang pangulo na hawak nila ang buong budget ng bansa. Samantala pinaringgan naman nito si President Bongbong Marcos dahil bakit hindi nito nire-review ng maayos ang mga papeles bago permahan. Sa ngayon wala pang formal na isinusumite sa Supreme Court upang ma-questionin ang validity ng 2025 budget. Sinabi naman ni Kongresista Ungab sa isang ginawang interview na inihahanda pa nila ang mga dokumento upang opisyal ng makapaghain ng reklamo sa Supreme Court. Ating pakinggan ang bahagi interview ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ko na yan, 2 tao lang nagkukontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Nakita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yun noon eh. Sabi ni Zaldico, o diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Nandun yan. Wala nang BICAM na nangyayari. Ang sa akin lang, presidente ka, diba? So you have the full cabinet of experts, finance experts, nandyan sa iyo. So nakikita nila, diba? Oh, President, Mr. President, ito po yung NEP natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na, ano nangyari? Bakit naging ganito? Di ba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Ano nangyari? Bakit ganito na ang GAB? Pagdating ng Senate. Ano nangyari? Tingnan nyo. Bakit ganito na? Pagdating ng BICAM. Diba? Merong daming insertions. Walang paper trail and then suddenly sa BICAM nandoon na. Uy, diba magtatanong ka? Bakit ganito? Ano nang ginagawa sa budget? Pero hindi ko nakita yun Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo kasi ikaw ang nag-submit ng NEP
And nakita mo kung anong lumabas sa GAA. So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. So merong president na, okay, ito yung NEP. Then after a few months, okay, ito yung GAA. Yung wondering kung alam niya kung ano nasa page 2. So, that's DepEd budget. Ang huli is yung taong bayan. Okay? So, pwede ba, pag nakita niyo siya, sabihan niyo siya, alam niyo, don't ever mention her name or say na I was deceived by her. Ganyan. Para hindi tayo nagganito ba? Ayoko yung pag-usapan, yung mga ganito na bagay. So sabihin niyo sa kanilang lahat, huwag niyo na lang banggitin yung pangalan niya kasi pag binanggit niyo yung pangalan niya, lalabas yung drag me to hell press con. Pwede naman sana tumahimik na lang, no? O bakit sila kailangan mo pa sabihin na, nabudol niya ako. So, taong bayan. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila ha, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. It's their happiest day. So nagsama kami. Sama kami, katayo kami doon. And merong isang graduate na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate